Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Al-Qiyamatus Sugra, at tiyatalakay na natin yung simula ng pagtalakay sa Ashratus Sa'ah, ang mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom. At ang bagay nito ay pinag-aaralan hindi lang ng mga Muslim, kahit mga hindi Muslim. Ang iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga sibilisasyon ay mayroong kani-kanilang mga pagtataya kung kailan darating ang araw o ang oras ng pagkagunaw ng mundo. Nag-Google ako kanina, so lumalabas parang sa mga hula na mga nakalipas o mga mangyayari pa lang, napakarami talaga. At ang karamihan dito ay hula ng mga Kristiyano. Mahigit 1,000 na mga hula kung kailan daw darating ang pagkagunaw ng mundo. Mahigit 1,000 na hula na hindi na nga natin ito tatalakayin pa dahil walang tunay na nakakaalam nito, nakababatid nito liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon insyaAllah, yung sumunod na usapin, yung kung pwede ba na matalakay o pwede bang mahulaan ng tao kung kailan darating ang araw ng paghuhukom. Iba palang libro itong na-open ko. Kaya pala wala. Hanap ako ng hanap. Okay. Al-Qiyamatus Sugra. Salve yun. La yajuz al-ishtigalu fi tahdidi waqtiha. So tayo mga Muslim, so maraming ang gustong hulaan kung kailan ang pagdating ng araw ng paghuhukom o yung pagkagunaw ng mundo at iba't iba pang mga tawag dito. Pero sa pagbubuod, para sa ating mga Muslim, hindi pinahintulutan ang pag-aabala sa ating mga sarili para tukuyin ang araw ng paghuhukom. At ito ay nakasalalay doon sa mga batayan na natalakay na natin nung una. Kahit si Propeta Muhammad SAW, si Jibril alayhis salam, hindi nila alam kung kailan ang araw na ito. Si Allah lang talaga ang tunay na nakakaalam kung kailan darating ang oras o yung tinatawag na as-sa'a, na kabilang ito doon sa mga binabanggit doon sa aya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha indahu ilmus sa'a. Tunay na si Allah, nasa kanya o tangan niya ang kaalaman tungkol sa oras. Siya lang ang nakakaalam nito at wala nang iba. Sinasabi, وَيَكْشَفُونَ الْمَخْبُؤُ مِنْ طَاقَاتِهِمْ وَطَاقَاتِ الْكَوْنِ مِنْ هَوْلِهِمْ وَتَعْلِيقُ قُلُوبِهِمْ وَمَشَاعِرِهِمْ بِالسَّاعَةِ الْمَجْهُولَةِ الْمَوْئِدِ يَحْفِظُهُمْ مِنَ الشُّرُودِ. Ang mga tao raw, sila ay gumagasta ng napakaraming mga effort para malaman o matukoy ang pagdating ng araw ng paghuhukom o yung pagkagunaw ng mundo. Ang totoo niyan, kahit sa panahon natin ngayon, ang pinakamalaki na mga private organizations na sumusuporta sa Israel, nagpapadala doon ng pera, nagpapadala roon ng pondo, mga Kristiyano, mga simbahang Kristiyano. Kasi itong mga simbahan na ito sa US lalong-lalo na, sila ay nag-aakala na kailangan nilang suportahan ng Israel dahil doon daw magaganap ang Armageddon, ang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan bago ang araw ng paghuhukom, bago ang pagkagunaw ng mundo. At kapag ginampihan nila ang Israel, ay mabibilang sila doon sa mga papapasukin sa paraiso. Technically, ang mga Muslim ang tinutukoy nilang kalaban o masama doon sa kanilang paniniwala. Kaya sila ay nagpapadala ng kanilang suporta sa Israel.
At ang marami sa mga kumpanya nga na binoboykot ngayon ng mga Muslim, ito ay mga kumpanya na mayroong malaking kinalaman sa, kumbaga malaking bahagi ng kanilang social responsibility ang ipinapadala nila sa Israel. Yung corporate social responsibility na tinatawag, ito yung isang bahagi ng pondo ng kahit anong pribadong kumpanya na inilalaan nila para sa public service. Halimbawa niyan yung ABS-CBN at yung GMA7, meron tinatawag sila na mga ganito na corporate social responsibility, na nagpapadala sila ng tulong sa mga nasalanta, nagpapadala sila ng gamot at iba't iba pa. Ganito yung mga iba't ibang mga kumpanya na binoboykot ngayon ng mga Muslim. Ang mga ito ay naglalaan ng malaking pondo ng kanilang corporate social responsibility sa Israel. Pero syempre lilinawin natin, ang pag-boycott na ito sa Coca-Cola, halimbawa McDonald's at iba't iba pang mga kumpanya na katulad nito, hindi naman ito wajib. Hindi ito wajib. Bawa ikaw, uminom ka pa rin ng Coke ngayon sa kabila ng pagsalakay ng Israel sa Palestine, hindi ka nagkakasala, inshallah. Ang boycott na ito ay voluntaryo na gagawin ng Muslim, inshallah. Ang pinakamainam na magagawa ng Muslim, kung gusto niya nga mag-boycott, edi mag-boycott siya, walang problema. Pero hindi niya pwedeng oobligahin ang iba. Hindi niya pwedeng oobligahin ang iba sa bagay na ito. Ngayon nga kung merong Muslim na kumakain pa rin sa McDo, hindi mo siya pwedeng tatawagin na makasalanan o nagkakasala. Ang bagay na ito ay merong pagiging malawak, inshallah. Si mga tao, sila ay nagdudulot ng napakaraming mga effort. Tasaalan nasu an waqti saati kathiran, at ang mga tao ay madalas na nagtatanungan kung kailan darating ang oras na ito. At actually yung aya doon sa Suratun Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim, ang tinutukoy dito ay ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Sinasabi, wawajjahu as'ilatahum lirrasuli sallallahu alaihi wasallama, at ang ilan sa mga tao na nabuhay nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre mga sahaba, kahit yung iba pang hindi Muslim, nagtatanong sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'al jawabu min manzilil kitab, at dumating nga ang aklat ayon sa kung anong at dumating nga ang sagot ayon sa ipinahayag sa aklat, pinahayag sa Quran. Inna sa'ata gaibun. Tunay na ang oras ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo o ng araw ng paghuhukom ay gaib, nalilingid. Walang nakakaalam nito liban kay Allah. Walang sino man ang makakapanghula nito. Walang sino man ang makakatukoy talaga nito. Kaya anumang uri ng pagsisikap ni naman, lalong-lalo na Muslim, ay hindi katanggap-tanggap na sisikapin niya na makapag-conclude siya kung anong taon, anong araw, anong petsa darating ang araw ng paghuhukom. Maaaring nagkakasala pa siya. At maaaring kufur, kawalang pananampalataya, ang gagawin niya kapag nagtukoy pa siya ng mga petsa, dahil nga bahagi ng paniniwala sa pagdating ng as-saa o ng oras ng pagdating ng araw ng paghuhukom ay ang pagiging gaib nito, at ang kaalaman nito ay na kay Allah lang. Kung ikaw ay nagkaangkin ng isang bagay na ang kaalaman dito ay na kay Allah lang, so ginawa mong katambal ang sarili mo ni Allah. Waliyadu billah. So maaring aabot ito sa kufur, aabot sa shirk. Kaya hindi dapat na ang tao, lalo na Muslim, ay kumbaga magsisikap na matukoy ang petsa nito. Kaya tatangkilik siya sa mga hula na ito. Tatangkilikin niya ang mga hula na ito. Halimbawa, mayroong magsasabi, ngayong taon, magugunaw na ang mundo. Tapos yung ginawa ng Muslim na yun, nagpa-party na siya kung ano-ano mga pinagagawa niya. Yun ay hindi katanggap-tanggap. So nga,
Merong aya sa Suratul Ahzab, verse 63. Chapter 33, verse 63. Yas'alukan nasu anis saati. Tinatanong ka ng mga tao, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa oras. Kul innama ilmuha indallah. Sabihin mo, sallallahu alaihi wasallam, ang kaalaman dito ay kay Allah lamang. Kaya merong innama. Kapag nakabasa kayo ng innama, ito ay special lang, exclusive doon sa subject ng sentence na ito. Kung ano yung predicate dito, exclusive lang doon sa subject ng sentence na ito. So, yung sa'a, exclusively, o yung ilmos sa'a, exclusively ay kay Allah lang. Walang ibang makakaalam nito. Wa ma yudrika, la'alla sa'ata takunu kariba. At ano magpapabatid sa iyo, o nalalaman mo kaya na maaring ang oras ay malapit na. So, binigyang diin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang oras ay kay Allah lang ang kaalaman tungkol dito. At ikaw, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, technically sinasabi rito ni Allah na hindi mo alam kung ito ay malapit na darating. Yun nga, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha, sa isa pang aya sa Suratul Naziat, chapter 79, verse 42 to 45. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Tinatanong kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa oras. Kailan darating ang itinakdang oras nito? Fima anta min dhikraha. Wala kang nalalaman tungkol dito upang magsalita ka tungkol sa bagay na ito. Fima anta min dhikraha. Wala kang anumang nalalaman tungkol dito para magsalita tungkol dito. Ila rabbika muntahaha. Tungo sa iyong Panginoon ang muntaha nito. Muntaha, hangganan o yung takdang oras, takdang panahon nito. Innama anta mundiru may yaksyaha. Tunay na ikaw ay tagapagbabala lamang sa sino man na natatakot dito. Yung natatakot sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Sinasabi nga, inna hadal ilma lam yattali illahu alayhi malikan mukarraban. Ang kaalaman na ito tungkol sa oras, eksaktong oras ang pagdating ng araw ng paghuhukom o pagkagunaw ng mundo, hindi ito ibinigay ni Allah para sa sino man na malapit sa Kanya. Lam yattali illahu alayhi malakan mukarraban, hindi niya ito ipinahayag sa anghel na malapit sa Kanya. Wala nabiyan mursalan o kahit sa propeta na isinugo niya o ipinadala. Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil dito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Jibril hinama sa'alahu sa'a. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jibril alaihi salam, nang tinanong siya ni Jibril alaihi salam, matas sa'a, kailan darating ang oras? Sinabi niya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ang tinatanong ay hindi higit na nakakaalam kaysa sa nagtatanong. So pareho silang walang alam. Pareho silang walang nalalaman kung kailan ang pagkagunaw ng mundo, ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Falbahthu fi hadal amr wa za'mu anna sa'ata sataka'u fi amin bi'aynihi takawulun alallahi bigayri ilm. Ang mga pagre-research tungkol sa bagay na ito, pananaliksik, at ang pag-aangkin ng oras ay darating sa isang tukoy na taon ay isang takawul. Takawul, ibig sabihin, pag-iimbento ng salita. Pag-iimbento ng salita laban kay Allah. At ito ay ginagawa ng nagsasalita tungkol dito na wala naman siyang nalalaman. Wal-qaiduna fi dhalika mukhalifuna lil manhajil Qur'ani an-nabawi
alladhi wajjahan nasa ila tarkil bahthi fi hadal mawdu. Ang mga nagsisikap na ito na mag-research, magsaliksik o alamin kung kailan ang oras, sila ay sumusuway sa kaparaanan ayon sa Quran at sa kaparaanan ayon sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang parehong ito ang Quran at ang Sunnah, sila ay naghihimok sa mga tao na huwag na nilang alamin kung kailan ang oras ng araw ng paghuhukom. Kasi kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya alam. Si Jibril alayhi salam hindi niya alam. Tapos ikaw na Muslim na hindi naman nagsasala, alam mo. So, imposibleng mangyari yun. So, sinabi, وَدُعَاهُمْ إِلَى الْإِسْتِعْدَادِ لِهَذَا الْيَوْمِ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. At gayon din, walang saysay ang mga bagay na ito na malaman pa ng tao. Kasi ang pinakamainam na paghahanda para sa pagdating ng pagkagunaw ng mundo o sa araw ng paghuhukom ay ang pagpapatatag ng iman at paggawa ng mabuting gawain. Paggawa ng mabuting gawain. So walang saysay ang anumang mga ginagawa ng mga tao na paghahanda para rito. Halimbawa niyan, merong mga tao na inaasahan nila na magugunaw ang mundo. Naghahanda sila ng spaceship para pupunta sila sa ibang planeta kapag nagunaw daw ang mundo. Walang saysay ang bagay na yun. Kapag winasak ni Allah ang mundo, mawasak din lahat. Okay? Mamamatay lahat ng tao kahit saan man sila magtago. Waladina yabhathuna fi hadal majal yadunnuna annahu yumkinuhum an ya'lamu ma lam ya'lamhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang mga nagiging abala sa pananaliksik sa pagdating o sa oras ng pagdating ng araw ng paghukom o pagkagunaw ng mundo, sila ay nag-aakala na malalaman nila ang isang bagay na hindi nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o Jibril alaihi salam o ni Jibril alaihi salam. Silang dalawa hindi nila alam. Pero mga tao na ito na nagpapanggap na alam nila, sila ay nagpapanggap lamang sa bagay na ito. Wakafa bidalika waidan waradian liman kana lahu qalb. Sapat ng babala at kumbaga panakot na malaman natin na mayroong araw ng paghuhukom o pagkagunaw ng mundo, sapat na ito bilang aral o babala para sa sinumang mayroong puso. O al-kasam'a wa huwa shahid. O kaya siya na naglaan ng kanyang pandinig, pakikinig sa mga aral nito habang siya ay saksi na ang bagay nga na ito ay totoo na mangyayari. Wa nahnu naqulu lahum, at sinasabi nga natin tungkol sa kanila, yan bagi an yas'akum ma'awas ir-rasuli sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu wa immatu hadhihi al-ummah ala madarit tarikh. Sapat na para sa atin na makontento sa kung ano man ang kaalaman na dumating sa atin mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa kanyang mga kasama at sa mga pinuno ng mga Muslim, mga pinunong panrelihiyon ng mga Muslim sa paglipas ng panahon. Ang kaalaman dito na ito nga ay al-ghaib ay yun ang ating tinatangkilik, hindi kung ano-anong mga espekulasyon ng mga tao. Walau kana fi ma'rifatil waqti salahun wa khairun lil bashar la akhbara Allahu bihil bashar. Kung meron man daw kabutihan na malaman ng tao kung kailan darating ang pagkagunaw ng mundo, edi sana pinabatid dito sa atin ni Allah. Walakinnahu hajjaba dhalika anhum, subalit ito ay ikinubli ni Allah sa kanila, wa fi dhalika salahuhum, at naririto ang kabutihan para sa kanila, hindi nila malaman kung kailan ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Wa yanbaghi lillahi kina ay yataaddu bihalis sabikin. At marapat para doon sa mga
sumunod na henerasyon, sa mga dulong henerasyon tayo halimbawa, na kumuha tayo ng aral sa mga nauna. Faba'd as-sabiqina khada fi hadal amr. Kumuha tayo ng aral sa mga naunang mga henerasyon dahil ang mga naunang henerasyon sa atin, ang ilan sa kanila ay inabalan nila kanilang sarili sa pagtukoy kung kailan ang araw ng paghuhukom o ang pagkagunaw ng mundo. Wahaddada lis-sa'ati aw ba'da ashratiha al-qariba min wuqu'iha. At tinukoy nila, in-specify nila ang ilan sa mga palatandaan ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo. Wahaddada lis-sa'ati aw ba'di ashratiha al-qariba min wuqu'iha ajalan. Tumukoy sila ng oras at petsa. Waja al-ajalul ladhi daraba, at dumating ang oras na tinukoy nila. Walam yahdut shay'un min dalik. At walang nangyari na kahit na ano. Walang nangyari na kahit na ano. Hindi naman nagunaw ang mundo noong 2012. Hindi naman nagunaw ang mundo ayon doon sa iba't ibang mga hula ng mga manghuhula na nauna ng lumipas ang mga panahon nito. Las-sa'atu wala ashratuha al-muhaddada. Hindi nangyari ang pagkagunaw ng mundo o alinman sa mga tinukoy nila ng mga tanda nito. Famin haula'i at-Tabari rahimahullah wa ghafara lahu fa innahu istadhara min ba'din nusus anna fana'id dunya yakunu ba'da 500 amun min al-bi'thati al-Muhammadiyah. So, si Imam at-Tabari, naitala niya yung isang pananaw na mangyayari ang pagkagunaw ng mundo 500 years matapos ang pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ito, maring ito ay itinala niya lang dahil ito yung narinig niya na pinag-uusapan ng mga tao. At maring hindi niya naman ito direktang pinaniniwalaan. So yun nga, وَمَا هُوَ قَدْ مَرَّ أَكْثَرُ مِنْ 900 عَامٍ عَلَى الْأَجَلِ الَّذِي دَرَبَ. At lumipas na nga yung mahigit 900 years o 1,000 years at wala nga nangyari na bagay na ito. Walam yasduq dhannahu, at hindi nagkatotoo yung naitala niya na pagkagunaw ng mundo o petsa ng pagkagunaw ng mundo. Wa min haula'i al-allama as-Suyuti afallahu anhu fa innahu istadhara fi juz'i sammahu al-kashf anna as-sa'ata sataqumu ala ra'sil mi'at al-khamisa ba'da al-alf min bi'tatin nabawiyyah. Si Imam as-Suyuti na itala din niya sa kanyang aklat o yung aklat niya, yung title niya, yung Al-Kashf, na darating ang pagkagunaw ng mundo sa 15th century pagkalipas ng Hijrah o pagkalipas ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon yun, kumbaga, ngayong century yun. Kasi ano ba yung petsa ngayon? 1445. So ngayon yung natukoy doon sa itinala ni Imam as-Suyuti. At meron pang ibang mga naitala ang mga scholar na mga panahon na naging pananaw ng mga tao ang pagdating ng pagkagunaw ng mundo. Subalit, si Allah subhanahu wa ta'ala nga ang nag-iisang tunay na nakababatid sa bagay na ito. Si Allah lang tunay na nakakabatid sa bagay na ito. At yun nga, merong huling aya na binanggit dito. Kul innama harrama rabbil fawahisha ma dahara minha wa ma batan wal ithmu wal bagi bighairil haqq. Sabihin, ang ipinagbawal lamang sa akin ng aking Panginoon ay ang kalaswaan na nalilingid o hayag, at gayon din ang mga kasalanan at ang pagsuway, at ang mga ito nga ay nagawa ng walang katarungan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana
at ang kayo ay magtambal kay Allah sa pagsamba na wala naman siyang ibinaba rito na otoridad. Hindi nagbigay si Allah ng pahintulot na sasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun. At ipinagbawal niya na sabihin nyo tungkol kay Allah ang mga bagay na hindi naman ninyo talaga nalalaman. So kabilang na nga rito ang oras o petsa ng araw ng paghukom. Kaya hindi dapat aksayahin ng tao ang kanyang oras sa pagtukoy ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo o araw ng paghukom. Problemahin natin yung sarili nating mga gawa na sa pagdating ng kanya-kanya nating paghukom, kumbaga, na magsisimula sa ating mga kamatayan, yun ang ating paghandaan, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.